Meron na lang 6 na players ang natitira sa 2008 draft class. Si Westbrook, Kevin Love, Eric Gordon, Brook Lopez, Nick Batum at DeAndre Jordan. Sa draft class din ng 2008, may 2 player doon ang nagpabago ng history. Si Derrick Rose yung isa, nag-retire na siya. Yung isa naman si Russell Westbrook. So MVP at triple-double record history. May binagong rule kay Derrick Rose na palagi ko naman binabanggit to na nakaapekto sa payroll ng mga player. May rule din na binago naman nung time ng Prime Westbrook na nakaapekto naman sa stats niya, pati na rin sa game. Yung isang rule doon kung bakit marami ngayon nakaka-triple-double. Yung isa, direktang apektado si Westbrook. So doon muna tayo kung bakit marami ngayon nakaka-triple-double at kung bakit si Westbrook pa rin ang triple-double king. Noong mga mid-2010, binabago na kasi noon ang rule sa assist. Ito pa yung prior naging triple-double king si Westbrook. Actually, hindi talaga siya rule sa NBA, kundi paano nilalagay yung stats. Base kasi doon, makakount na assist kapag pinasa ng isang player ang bola sa receiving end at kailangan direkta niyang maitira agad yon para makredit na assist. Tulad na lang ng play na to sa Indiana Pacers. Nakailang dribble na yung player na pinasahan nitong si Tyrese Haliburton mula yon midcourt. Dahil siya ang huling napasahan ng bola mula kay Haliburton na credit yung assist dahil nakascore din. Pero base sa nasusulat, ang nakalagay kasi doon, immediate reaction toward the basket. Dahil hindi naman nag-hesitate yung player na count na assist. Ito rin ang rule sa stats na may pinaka-vague na description. Hindi naman malabong description, sabihin na lang nating maraming loophole. Sa mga standard na stats, ang assist lang ang nakabase sa judgment ng statistician. Dahil sa triple-double record ng mga player na tinatala ngayon, lalong naiba yung judgment kung paano itala yung assist. Para uniform ang mga assist paano bilangin, naglagay ng less than 2 dribbles. Pero pwedeng sundin, pwedeng hindi. Batayin lang yun sa kanilang judgment. Hindi na tulad dati nagagawa ng isang play yung player para magkaroon ng open teammate at makascore. Ngayon kasi maipasa lang niya sa isang player at hindi ipinasa ng player na yon at kahit tumigil siya at nakascore pa siya, makakount ng assist. Hindi mo kasi ma-judge ang rebounds, points, blocks at steals via stats. Ang assist lang ang pwede mong i-judge kung immediate reaction ba ang ginawa niya sa receiving end. So alam ko dati na discuss na to ni Coach Nick. Pati siya nanibago kung paano itinatala ang assist ngayon. Kaya nga meron ng tinatawag na legit point guard. Ito naman yung rule na parang sumira kay Russell Westbrook. Hindi siya kilalang 3-point shooter or mataas ang rate sa jump shot. Pero mula rookie season ni Westbrook noong 2009 hanggang 2017, isa siya sa best free throw shooter sa mga guards. Mahigit 80% siya sa linya. Halos pareha sila ni Derrick Rose ng style, sumasalaksak sa loob ng paint at nakakakuha ng foul. Maganda din yung free throw percentage ng dalawa. Pero binago ng NBA ang rule na after mag-take ng free throws, hindi sila pwedeng lumabas ng 3-point line. Ito yung napapansin nyo na after kumuha ng attempt sa free throws ng isang player, lumalabas sila ng 3-point area, minsan nakikipag-high five sa mga player. Ng 2017-18 season, nilagay ng NBA ang rule na bawal nang lumabas ng 3-point area ang isang player after ng isang attempts. Nilagay nila yon para bawasan ang tinatawag nilang delay ng game dahil nga tatagal ulit bago makabalik sa linya yung player. May habit si Russell Westbrook na every time after ng attempt niya sa free throws, lalabas siya ng arko. Ito yung habit na ginagawa niya since high school pa dahil di umano nakakakuha siya ng rhythm or nakakapagpahinga siya ng maayos. Dahil ng 2018 season na pinagbawalan ng NBA ang ganong habit or kaya yung lumabas sa linya, mula 84% ni Westbrook noong 2017, naging 73% na lang ng 2018. Bumaba pa ng bumaba yon sa sumunod na season, naging 66% na lang. Tinuro din dahilan ni Westbrook yon kung bakit bumagsak ang free throw shooting niya, nawala yung comfort zone niya sa free throw area. Kung si Derrick Rose maganda na yung free throw shooting niya, lalo pang gumanda yon. Pero kay Russell Westbrook maganda na yung free throw shooting niya na merong 7 attempts per game na nasa 80%, bumagsak yun nung naglagay ng rule ang NBA. Yun ang rule na nakaapekto kay Russell Westbrook after niyang manalo ng MVP noong 2017.